Kabayan, tulad ng ating nabanggit, sa ngayon ay nabibigyang buhay na at halaga ang halamang kawayan na dati-rati ay winawalang saysay ng maraming Pilipino. Nooy iilan lamang na dalubhasa ang nagbibigay pansin dito. Isa na rito ang yumaong Alfonso Domingo ng lalawigan ng Rizal. Simula noon ay pinag-ukulan na ng pansin ng ating alamin ng nasabing halaman. Ang maraming gamit nito sa pananakahan at pangisdaan, sa tahanan at sa industriya. Kung kaya't ngayon ay nakatutuwang mabatid na mayroon na ring mga ahensyang nagbibigay ng halaga dito at nagsasagawa ng mga pagsasaliksik sa iba't ibang gamit ng kawayan. Pati na ang maraming sakahan at mga resort na dalaw ng ating alamin ay gumagamit ng kawayan upang makatawag ng pansin ng ating mga kababayan. Unahin natin yung greenhouse natin, paano nyo naisipan na kawayan na lamang ang ating gagamitin dito? Kasi po, kaya po namin naisip na kawayan, pag bakal po kasi medyo expensive po, mahal po talaga. Kaya Imported, Imported, oh. Matibay po siya, pero medyo mahal po. Sa kawayan po, matibay din po, pero mura po. Tsaka nandito lang po sa ating paikuti. Ibig sabihin may mga tanim kayong kawayan dito? Meron din po. Pwede ba makahingi? Okay lang po. Okay. Sa paggawa ninyo ng greenhouse na kawayan, sa palagay mo, kasi yung mga bakal-bakal, aabutin daw ng mga 10, 15, 20 taon. Pagkakawayan, paano yan? Siguro po, ganun din naman po ang kung iingatan lang po. Ingatan. Tapos itong nakikita natin si Jonathan, siya lang ang katulong ninyo rito sa paggawa ng mga poste, ng mga braces, yung kisame. Yan Opo, siya po lahat. Ganun. Yung mga kubo-kubo, may nakatawag ng pansin ko dito. Meron kayong banyo. Pakita natin yung banyo. Yung banyo, kawayan din, Opo, natural po yan. Ganon. Saan nagdadaan yung tubig? Sa kawayan din. Sa kawayan din po. Pwede ba yun? Opo. Hindi, pero walang biruan. Sa kawayan lang talaga? Opo. Nandun po siya sa loob, yung parang tinago po namin yung niya. May PVC pipe doon. Yes po. Kala ko, ikaw naman, kawayan lang. Pero, ang pinakamaganda rito, yung sahig, kawayan na may grava lamang, Opo. Pagkatapos, yung pinakatukod niya, kawayan din. Opo. Tapos yung mga kubo-kubo, bakit pa nga pala naglalagay kayo ng mga banyo rito sa mga kubo-kubo? Para po pag may guest po kami, hindi na po para sila pumunta sa malayong CR. Kaya po nag-build na po si Sir, nagpagawa po siya ng sariling CR para po sa kanila. Kabayan, sa araw na ito ay muli po nating bibigyang halaga at matamang pansin ang kawayan. At kung ito'y papaanong makatutulong upang lumago at gumanda ang hanap buhay at negosyo ng ilang nakaugnay ng ating alamin. Yan po ang natatanging pagpapakitang gawa natin sa araw na ito. Manatili po kayong nanonood, kabayan, sa ating palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, mamaya ipagpapatuloy at sasagutin po natin ang ilang requests ukol sa mga matataas na uri ng baboy na dapat nating maisama sa ating kawan ng alagaan. Dagdag kaalaman, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, dahilan po sa mga kahilingan sa ating palatuntunan, muli po nating pahapyaw na pag-uusapan ang kahalagahan ng pag-aalaga ng mga matataas na lahi ng baboy. Sa ngayon, anang mga ulat. Isa sa mga nangungunang alagain sa pananakahan ay ang baboy. Marami sa ngayon ang pumapasok sa nasabing industriya. Pati na ang mga dayuhang negosyante ay naririto sa Pilipinas at nakikibahagi sa maayos na takbo ng nasabing industriya. Promising wika nga ang nasabing industriya. Alam po ninyo, ayon sa ilang ulat na ating tinanggap, ilang bahagdan ng pag-angat sa industriya ang ating naitala. Ito po ay sa pag-aalaga ng baboy, kabayan. Ang mga dayuhang narito ay nagtatayo ng mga processing plant, gawaan ng mga pakain. At ang ilang kababayan po natin ay napasok sa pamamahagi ng mga pakain, gamot at iba pang gamit sa pag-aalaga ng baboy. At sa mga matataas na lahi ng baboy naman, kabayan, naririyan ang mga breeder farms na tumutulong upang mapataas ang lahi ng mga alagang baboy, both backyard and commercial. Sa itong mga barakong ito, P-train at saka yung pinakita natin na mga nandoon sa kulungan, ano yan? Pagsasamahin natin, i-cross natin? I-combine natin yan. Basically, i-combine namin sa mga durok yan. Sa mga durok. Mamaya palalabasin natin yung mga durok gills namin para to come up with a P-train durok crosses. Board din, barako din. Barako din yun, barako. I-cross natin sa mga durok na babae yan. Babae yung durok? Oo, babae yung durok, oo. Tapos anong kalalabasan ng P-train na bore, durok ang babae? Kukunin natin yung P-train bores yun, kukunin natin yung mga barako nun. Yun ang ibebenta natin sa markado para i-upgrade naman nila yung mga lahi nila. And what about those na lalabas na babae? Yung mga babae, pipilian pa rin namin yun. Yung mga first class ang performance, yung nasa top 20%, yun ang nire-retain namin sa farm para sa continuous genetic upgrading. Yung hindi makapasa? Palengke. Okay. Pero first class na karne yun. Oo. Sa ngayon, kabayan, nakikita ng ating alamin na lalo pang lalago ang pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas dahilan sa malaking pangangailangan at paglawak ng pamilihan dito sa ating bansa. Pork-eating country, kabayan ng Pilipinas, kung kaya't malaki ang potensyal para lalo pang lumago ang mga nag-aalaga ng nasabing hayop.
Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo sa ilang kasagutan po natin sa mga tanong na ating tinatanggap. Q&A, kabayan. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, para doon sa mga nagtatanong sa ating palatuntunan, narito ang ilang kasagutan ng ating programa, kabayan. Unahin natin ang ukol sa eel o igat. Alam po ninyo, para kay Ginoong Lester D. Maano ng Maynila, ang market po ay malaki para po sa eel o igat sa ibang bansa, tulad po ng Taiwan, Japan at Korea. Hindi gaano sa Pilipinas, kabayan. Alam po ninyo, may mga nakaugnay ang ating alamin ukol dito pero marami pong requirements para sa pagluluwas. Ang mga similya ay galing pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At black eel ang ating naibebenta. Yan po, kabayan, ang ilang kasagutan po sa mga tanong na ating tinanggap. Ang ukol naman sa panggaseous, mayroon tayong kaugnay dito sa bayan ng Muñoz sa Nueva Ecija. Ang market po nito, kabayan, ay sa Pilipinas. Ang malaking bahagi ng karne ng nasabing isda ay galing pa sa ibang bansa, pero maayos pong alagaan ang panggaseous dito po sa ating bansa. Ang tawag po dito sa panggaseous, kabayan, cream dory fish. Kung marami nang naaalagaan sa Pilipinas ang tanong, alam po ninyo, higit na mabuti kung ito ang inyong bibilhin. Locally grown sapagkat sigurado kayo sa kalidad at paraan ng pagpapalaki. Yan po, kabayan, ang panggaseous. At ang sample naman ng mga nakunan po namin sa farm ni Miss Edelisa Ramos ng Candelaria.
Taglay po nito ang mga likas na hayop at halaman at paraan kung kaya't siya'y nagwagi sa gawad saka. Sa palagay po ninyo, itong ginagawa po ninyo ay makapagbibigay ng isang magandang hanap buhay po sa mga papasok? Ay opo, napakaganda pong opportunity po sa isang merong passion sa agrikultura. Kasi pag wala po kayong passion sa agriculture, hindi po magiging successful ang ang larangan na ito. Kailangan po yung sa puso nyo, doon manggagaling yung yung passion nyo. Yung pag-aalaga ng mga iba't ibang animals, iba't ibang mga vegetables. Kailangan na andun po yung inyong passion talaga. Okay, napag-uusapan native pigs, native chicken at saka sa mga halaman, likas lahat ang inyong ginagawa rito sa inyong farm, sa inyong sakahan. Ano-anong klaseng mga halaman na masasabi po ninyo aside from being indigenous o natural ay pwede pong pakinabangan at makapagbibigay po ng ganansya sa inyo at pagkatas makatutulong pa sa kalusugan at sa ating kapaligiran? Ito pong ating iba't iba pong klase ng forages. Pwede po natin itong itanim po, i-incorporate po natin sa ating gulayan or ilagay po natin sa mga boundaries or magawa po kayo ng garden salad na kung saan po yun po ay allotted lang po sa mga animals. At saka yung from there po, nagkakaroon po ito ng mga buto. Pag nag-mature, makakapagbenta po tayo ng mga seeds. Very in demand po ang seeds ng mga forages like Flemengia, Trichantera, Rinsoni, at iba't iba pa pong klase po ng mga forages. Kahit po yung napier, napakaganda rin pong pakain na po sa baka. Pwede rin po natin i-incorporate din sa ibang animals natin, sa kambing. Tapos makakapagbenta pa po tayo ng cuttings. Through internet, may nagtatanong na, Edel, may pambenta ka bang cuttings? Pwede bang bumili? So, isa na naman po yung opportunity na kayo po ay kikita. Dito naman po sa ating mga Trichantera, mga cuttings. May na naman po, panibago na namang kailangan magsipag lang po talaga. Nakukuha na natin yung mga leaves, tapos yung mga stem, pwede na po natin siyang isidling muli at pangbenta naman po siya as mga usually nagre-range ng 20 pesos. So dagdag income na naman po yun sa farm. Alam po ninyo kabayan na pag-uusapan po ang ukol sa mga magagandang proyekto sa pananakahan, huwag po kayong lalayo sa ating programa sa araw na ito. Special feature po natin sa araw na ito kabayan, lalo po kayong masisiyahan sa mga proyektong aming ipakikita sa inyo ukol naman sa backyard farming at gamit ng kawayan. Okay kabayan, ang lahat ng ito sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS,
profitable, innovative growing system. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, kung naghahanap po kayo ng mga proyektong pwedeng pagkakitaan, panoorin po ninyo ang ilang pagpapakitang gawa sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, bilang kasagutan sa mga request at tanong kung ano ang mga seminar na pwedeng pagkakitaan kaagad, marami po kaming handog sa ating GSK Gabayan. Sa isda, fish processing. Sa karne, processing din po, kabayan. Pag-aalaga ng baboy. Pag-aalaga ng isda. Candle making. Madaling gawing negosyo. Pang-gaseous production po ang pinakabago, kabayan. Cakes and pastries, bread making, kabayan, at marami pang iba. Bueno, narito ang isang sample po ng ating seminar. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O, ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin, no? Ito na, o, dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O, pagkapiga mo, salain mo. O, pagkasala, hiwalay mo dyan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata. Nagata mo na eh. May sapal pa. Kunin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung 4 na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O, iset aside uli yung bowl dyan. E di 2 bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos, may second extraction ka, na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka, nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O, di nandyan na yung 2 bowl. Na-set aside na. O, kumuha ka ngayon ng cassava flour. Lalagyan mo siya ng 2 cups water. Ayan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O, isama mo rin dyan. E, di 3 na yan. Una, first extraction, na may tubig. Second extraction na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour na merong 2 cups na tubig. O, di 3 na yan. O. Ngayon, meron tayong boiling water. Itong boiling water, dito po natin isasama yung pandan leaves. Diba? O, pag na-boil na yung pandan leaves, halimbawa, sinalang natin, nag-start siyang mag-boil, bigyan natin siya ng 5 minutes.
no? De kumulo siya ng 5 minutes. Ibig sabihin, well extracted na yung pandan leaves. Berding-berde na yung yung tubig. At ang bango-bango. Yun. Kukunin naman natin ngayon yung scalding. Pupunta na tayo ng scalding. Pabayaan natin na kumukulo yung tubig, tapos ni-ready na natin ang second stage, ang scalding stage. Kaya kabayan, kung meron kayong nais na seminar na salihan, tawag lamang po kayo sa ating mga telepono na nasa inyong TV screen. Tawag na kabayan sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan. Mamaya kabayan, mga kasagutan sa mga tanong ukol sa pakaing FeedPro at sa paraang PIGS sa ating extension service pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, simula po nang mapag-usapan sa ating alamin ang ukol sa maayos na paraan ng pag-aalaga ng baboy, marami na pong kumpanya ang gumaya ng nasabing paraan. Ang pag-aalis ng masamang amoy sa alagaan. Bukod sa rito, naririyan din ang mga sangkap sa pakaing FeedPro na hindi nagbibigay ng masamang amoy sa ating alagaan. Kung kaya't parami ang gumagamit ng FeedPro at ng paraang PIGS sa pag-aalaga ng baboy. At napag-uusapan sa mga talakayan sa iba't ibang bayan na dinalaw ng ating palatuntunan.
question ko po, Ka Jerry, ganito po. Dito sa guidelines ng construction ng sabi po dito, maglagay ng 2 to 3 feet na ibabaw ng lupa bilang sahig. Gaano po pa siya kadalas na forever na po ba yung ipa na yun na hihiga ng baboy? Forever, ha? Forever. Habang nabubuhay tayo sa mundo. Kayo talaga nagbibiro yata kayo eh. Hindi po. Nagtatanong lang po. Okay. Sir, John, gaano kahaba? Gaano katagal? Andito sa Alright. So sabi, ang tanong niya kung gaano katagal, Sabi ni Kajiri, for life. Okay. Pero di ganito yan. Ang tatagal ng ipad mo doon, up to harvest. Ang ating protocol dito, all in, all out. Bago ka halimbawa, meron ka ng kulungan, bago ka maglagay ng biik, lagyan mo ng ipa, lagay mo biik. Pagkatapos, pag lumaki, binenta mo, tinanggal mo biik, tanggalin mo na rin yung ipa. Bakit natin ginagawa yon? All in, all out system. Kasi po, hindi po pwede na mag-iwan ka ng ipa, tatambakan mo lang ng panibago. Bakit po? Kasi yung nakaraan, nag-iwan po yan ng mga bakterya. Nagets? Kaya nga, bago kayo maglagay in second time ng panibagong stocks, dapat disinfect nyo na yan. Paano pang didisinfecta? Tanggalin yung ipa, dala sa bukid, gawin yung fertilizer. Balik kayo sa kulungan. Kuskusin nyo muna. Kailangan manatiling lupa uli. Kuskusin nyo, linisin nyo, patuyuin nyo within a day. Kinabukasan, tingnan mo na, sa pagkukuskus, gagamit din kayo ng sabon. Okay? Pagkalipas ng isang araw, tuyo na, saka nyo isprehan ng sinasabi kong neem. Okay. Para maayos, tapos, pagka natuyo na, after 2 to 3 days, saka kayo maglagay ng ipa, and then, spray uli, tapos, after a week, pagkalipas ng ilang araw, saka ka maglagay ng piglets. Okay? Kabayan, sa mga darating na araw, dadalaw ang ating alamin sa iba pang bayan at lalawigan upang maipaliwanag ang ukol sa maayos na pag-aalaga ng baboy, malinis na kapaligiran, bawas ang masamang amoy, at wastong paraan sa pag-aalaga ng baboy mula sa panganganak ng mga inahin, sa breeding, sa pagpapalaki ng mga biik, at pagpapanatiling maayos ng mga palakihin. Ang lahat ng iyan, kabayan, ay mula sa mga dalubhasang kaugnay ng ating palatuntunan. Extension Service, kabayan, ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Ang isusunod po natin kabayan sa huling bahagi ng ating palatuntunan, ang magandang paraan sa paggamit ng kawayan sa pananakahan, pagtulong ng ating mga nakaugnay sa mga nais na magkaroon ng maayos na backyard at urban project sa larangan ng pananakahan, lalo na sa paghahalaman. Ang pinakasentro ng atraksyon, Kawayan Kabayan. Mamaya, ang pamilya po ng Johnny and Susan Agro Shop ng lungsod ng San Pablo, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Johnny, sa matagal na panahon na inilalagi ng palatuntunan ng ating alamin sa larangan ng pananakahan at pangisdaan, ngayon lamang kami nakasumpong ng isang grupo na masasabi natin na nag-involve hindi lamang sa pangmalawakang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga halaman at mga kung ano-ano ba, kung hindi napasentro sa isang natatanging pamamaraan ng pagsasaka, pangmaliit at pangmalaki. Ito ang tinatawag nating, siguro maipapaliwanag mo, Johnny and Susan Agro Shop. Ano itong Johnny and Susan Agro Shop na binanggit natin na pwede nating maiakibat dito sa mga binanggit ko? Yung Johnny and Susan Agro Shop po ay isang backyard shop, backyard garden, kung saan ang mga tao po na siguro yung lalo na yung mahihilig sa farming, makaka-relate sila kasi backyard lang to. So backyard lang to na pwede namin dalhin sila sa malakihan. Ngayon, kung backyard lang po to, yung mga backyard nila, pwede namin silang i-convert sa mini farm. Kung saan doon ginagawa namin, kunikondisyon namin ng lupa, inaayos namin na doon na namin itatanim yung iba't ibang gulay. Ang motivation po namin doon, unang-una po yung personal consumption nila. Hindi na po sila bibili sa labas. Na alam naman po natin ang mga pagkain sa labas, lalo na ibang gulay, ay may mga halong chemical fertilizer and pesticide. Pero pag sariling tanim na set up namin, sigurado po ay masasabi nating naturally grown siya. Hindi man natural, hindi man organic, ay naturally grown siya. Naiiwasan natin yung paggamit ng chemical fertilizer and pesticide. Pangalawa, nagiging therapy yun kasi pwede yung weeding, yung pagbubungkal, napapawisin na sila doon. Kasi nai-enjoy nila. Then after 30 days, kakain sila ng mga pinagpaguran nila. Na-enjoy na nila, healthy pa. Okay, nabanggit mo yung in general terms, yung mga binabanggit natin sa agro shop. Paano ka nag-umpisa rito at bakit mo naisipang mag-umpisa sa ganitong klaseng trabaho? Okay. Ang buhay ko po talaga ay nasa corporate world. Kumbaga, hindi ko po ma-imagine na pupunta ako sa ganito. Nagsimula lang po kami sa Jerry sa container lang po, yung used container bottle. Nagtanim lang po ako doon ng mustasa, lettuce, then after 30 days po, nakabuhay ako. Bagamat hindi ganun kadali, mayroong namamatay, pero nung naaral ko po ng konti, gumanda po, inilagay ko lang sa mga wall and gumanda. Tapos using technology, Facebook ginamit ko, ang daming natuwa, nagpuntahan sa bahay at binibili na. So doon po ako nagka-idea. Nagtanim lang po ako sa container kasi yung bahay ko wala talagang lupa eh. Pero nung marami nang nakakita at nakagusto, umupa na po ako ng isang maliit na space katulad po nito. Nung ginawa ko po siya, pinaganda ko, natuto na yung mga tao, nakita na, uy, gawa mo rin ako ng ganan. So, doon po nagsimula yung aming mini farm setup. Pero paano kang nagkaroon ng ganyang idea? Kayo ba, as you said,
nasa corporate world ka, no? Korporasyon ang pinanggalingan mo, pagtatrabaho sa negosyo. Ikaw ba merong background sa agriculture o pamilya mo o kayong mag-asawa? Nakakatuwa po, wala po akong background dyan. Ang talagang motivation ko po ay paano ako makakakain. Ito po yung ano kong matinding motivation ko. Paano ako makakakain ng gulay na masustansya, yung walang halong chemical fertilizer and pesticide. Ang naisip ko po yung magtanim ng sarili. Yan. At dahil wala akong lupa, sinubukan ko po sa container. Katulad po niyan, ito nakikita nyo, mga container lang. Nung sinubukan ko po, doon na ako kumukuha ng aking lettuce, ng aking mustasa, pechay. So sabi ko, sigurado ako masustansya to kasi sarili kong tanim. Pero wala kang background sa agriculture, ha? Wala po akong background. Di pamilya mo, wala? Wala po. Siguro ang tatay ko lang po na wala po akong interest noon, yung kahiligan niya. At kaya, nakakatuwa nga po, isa po sa paborito ng tatay ko, yung ating alamin. Eto, kaya ako po excited. So yun po, wala po akong background. Ang sa akin lang po, paano ako makakain ng masustansyang pagkain. Yun Pero si tatay, agriculturist? Hindi rin po. Talagang mahilig po siyang magtanim, tanim. Yun po kasi nasa Iri po siya, sa agronomy po. So may konti siyang alam, so ina-apply niya sa amin sa bahay, sa bukid. Pero wala kaming interes. Ngayon ko lang na-realize na kung gaano katindi, kaganda at ang laki ng potential ng agrikultura. Grabe po. Ngayon na-enjoy po ng pamilya namin yung agrikultura. Okay. Sa mga binanggit mo, ano talaga ang pinakapaborito mo sa mga naumpisahan mo? Nagtanim ka, pagkatapos nakikita ko marami kang kawayan dito, pagkatapos marami kang halaman, nagpapatanim ka ng mga produkto na kagaya ng mais. Ano talaga ang nasa sa puso mo? Actually, kung pagsasama-samahin niyo po yung nabanggit nyo, ayan po ay nasa under ng agrikultura lahat. Yan. Lahat po paborito ko eh. Yung pagsiset up po ng mini farm sa isang bahay o sa isang farm na nagsisimula, gustong-gusto po namin yan. Okay. Kasi once na ginawa namin yan, lagi namin nakakatuwa. Yes, lagi namin iniisip, amin to. Amin to, hindi lang to parang negosyo o pera-pera. Gagawin namin to, gusto namin ma-enjoy nung may-ari. Yan, isa po yan, mini farm setup, ang dami na po namin nagawa niyan. At yung isa naman po, yung isa na excited ako, yung bamboo. Kasi yung mga tao ko po, na-discover ko, magagaling gumawa ng mga bamboo. Katulad lang po, nung isang araw, pinakita ng tao ko, nakagawa siya ng isang set ng bamboo. Sabi ko, may potential to. At ngayon po, gumagawa na po sila ngayon. Ang ganda po, ito, excited po ako dito kasi madadagdagan na naman ang kita ng ating mga magsasaka, katulad nila. Hindi lang po doon sa yung basic salary nila. Makakapag-create po tayo ng another livelihood po. Okay. Recently, Johnny, nakipag-ugnayan kami sa isang grupo at ang ginagamit ay kawayan, ano? Tapos sana ay wala pang problema yung aming nakaugnay. Si Engineer Zaparilla ng Ilocos, nakaimbento siya ng makinarya sa paggagawa ng mga lumber para sa nanggagaling sa kawayan. Okay. Yung nakita namin doon as early as 1980s, nakasama namin si Ginoong Domingo Alfonso, kawayan din ang kanyang naging passion, ano? Ngayon nakikita ko marami kang ginagawa tungkol sa kawayan at pakikinabangan natin ito at makikinabang ang buong bansa tungkol dito. Siguro pwede nating mapalaki talaga ang produksyon at saka ang pagtatanim. Ang isa sa mga susi ngayon na nakikita ko ay ang Johnny and Susan Agro Shop. Ganda na, ha? Susi yan, ha, pare ko. Itong paggagawa mo sa kawayan, ito ba original na idea mo na nanggaling sa'yo o may nagturo sa'yo na gamitin mo ang kawayan sa ganitong mga pamamaraan? Okay. Kasi ako po ang motivation ko ngayon sa kawayan, kasi yung mini farm setup po namin ginagawa, 50% po ng materyales doon sa mini farm setup namin ay kawayan. Okay. Kaya kasi po ako, gustong-gusto ko talaga ang bamboo kasi match na match po siya sa halaman. Okay. Kasi halaman din siya eh. Okay. Tapos itatanim mo ang halaman doon, parang kakaiba. Ngayon, nagkaroon lang po kami ng idea kasi bakit hindi natin gawing furniture naman to? O kaya container. So hindi rin nalalayo.
blessing lang po talaga na yung mga tao po from Iloilo ay magagaling gumawa sa kawayan. Kaya yun po yung naging idea ko. 50% ng materials ko sa mini farm setup, makikita nyo po, mga container ko, kawayan. Ngayon, pwede rin namin gawing furniture o iba pa. Kaya yun po yung naging motivation ko, hindi po lumalayo. Maaring sila ay may mini farm setup, tapos yung kanilang sala set doon ay kawayan. Yun ang maganda. At yung mga rita-ritaso noon, pwede pa nating gawing container na taniman ng halaman, ng vegetable. Kaya hindi po siya maglalayo. Kaya nakikita ko may potential to. Mini farm setup using bamboo materials and yung furniture at ang kubo ay paglilingkod bayan ng palatuntunang kabayan. Subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.